Ang lahat, it's been quite a while. Tagal na po ako hindi nakapagsalita. Buti naman. The last time I spoke, ang pinili ko pong text, ang salita po ng Panginoon. I said that it was important then dahil 3 times pinanggit niya, do not worry, do not be afraid, do not be anxious. Ngayon naman po, meron naman po ang ating text naman na gagamitin sa hapon na ito ay sa book of 2 Timothy, chapter 1. But before we read, let's have a word of prayer. Let's pray. For grace, Heavenly Father, we just thank you, Lord, giving us again this opportunity to read and know about thy word. Father, we just pray that your word will touch our lives, that it will cause us to be more effective in the service of your Son, proclaiming his word. Father, we just commit everything under thy care. In Jesus' name we ask all these things we pray. Amen. Now, folks, there's a brief description of what we are about to discuss this afternoon. The second epistle of Paul to the apostle Timothy. This is the last book that the apostle Paul wrote. He is in dungeon along with the criminals and all the filthy evil doers of his days, and he was included. Criminal po ang pagiging Kristiyano dahil sinulat niya po ito, kasusunog lang po ang Rome. Sinunog po ng Emperor Nero, and Emperor Nero, inaccuse niya po ang mga Kristiyano na siyang nanunog ng Rome. So, being a Christian then is considered a criminal enterprise. And so, we have here the Apostle Paul, belonging to the last generation of apostles. And he knew right there and then, dahil po nawalan po siya ng marami pong nawalang privilege sa kanya eh. Remember, nung sinulat niya yung first epistle, wala pa po siya sa dungeon. Siya po ay inukulong sa bahay at nakaposas po siya sa mga centurion or sa mga soldiers ng Roman Empire. So dito, nararamdaman na niya na patindi na ng patindi dahil malamig sa dungeon, madilim, wala siyang gaano magagawa dahil naka-change sa kanyang kama. Okay, so maybe the Lord has given him the inkling that mawawala na yung buhay niya. Maaari siguro may kinoconstruct, may pinupukpok dun sa labas ng selda, kung saan siya pupurutan ng ulo. So, ito po bali yung pinaka-minultimo adyos niya. Katulad ni Rizal. So, it is considered his last will and testament. At sa kanyang pag-iisip na to, iniisip niya, kanino niya ipapasa yung kanyang mantle? Kanino niya ipapasa yung torch? Okay, dahil malapit na ng lisanin ng mundo. Okay, so, ang sinulatan niya ngayon is from a pastor to another pastor. Sinulatan niya ngayon si Pastor Timothy, na siyang pastor ng Church of Ephesus. Okay, so, kung babasahin natin ito, I think you can read it at home because I will be
discussing this verse by verse. If God wills na matapos tayo, even the time, si Timothy po is considered his son in the faith. Siya po nag-pray, siya po ang nagtuli kay Timothy. Dahil he's half Jew and Greek. At kino-consider natin na bata pa si Timothy. Siguro nasa late 30s na siya. Which at that time, medyo bata pa. Okay, so, yun po yung background. Na to be associated with the Apostle Paul means you are associated with danger. Kasi at that time, tinutugi sa mga Kristiyano at hinuhuli sila, at pag associated ka kay Paul at sa kanyang doktrina at sa kanyang pinapangaral at ikaw mismo ay nangangaral, considered ka rin na isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng conflagration sa Rome, city of Rome. So, back then, hindi po masyadong popular na maging Kristiyano. Dahil maaari kang maaresto. Maaari ka rin makulong. Kahit nang walang kadahilanan, dahil lang sa pangangaral ng salita ng Panginoon. So, during his time, talaga po mahirap ang mamuhay bilang Kristiyano, hindi katulad sa panahon natin ngayon. Walang ganong opposition ngayon. Okay? So, ano nga ba ang ating text na ang theme ng ating text ay matatagpuan sa verses 8, 12, and 16. Kung babasahin po natin yan, meron pong word dyan na similar or the same as in the other verses. At ito pong word na to is be not ashamed. Be not ashamed. Yun po ang main theme dahil paulit-ulit pong binabanggit ito sa first chapter po ng Timothy. Okay? So, verses 1 up to verse 5, or should I say up to verse 6, yun po ang mga motivations na po sinasabi na pinapaalala sa kanya na siya ay nagkaroon ng mabuting lola, mabuting ina, mga Kristiyano, at siya ay naging faithful, siya ay mayroong mga gift, etc. Yung pang quite the motivations na ginagawa sa atin dito. Okay, member tayo ng Bethel, minomotivate tayo ng ating pastor na kumilos tayo, gumawa tayo ng pwede nating gawin para sa Panginoon, para sa kalalahati niya. Minomotivate tayo para magkaroon tayo ng ministry dito sa church. Something like that. Okay? Na bilang Kristiyano ay may mga responsibilidad tayo. Mga generalized terms. But then, starting on verse 7 or verse 6, simulan natin po doon. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting of my hands. So, ito na po, magsisimula na po yung mga attitudes or aspects or features kung paano po tayo paano po natin hindi ikahihiya ang Panginoon. Ang unang-una niya binanggit dito, meron siyang gift or charisma. Ito po mga kapatid, ang charisma po ito, hindi po yung sign na charisma, na nag-i-speaking in tongues ka, o nag-healing, or meron ang gift of healing, okay? Although hanggang ngayon naman naniniwala naman tayo sa gift of healing,
mula sa Panginoon, nananalangin naman tayo sa mga may sakit nating mga kapatiran, di po ba? Pero yung magmumula po sa mga kamay natin, na sasabihin natin, ilagay niyo yung kamay kung saan may sakit, at papanalangin natin. Hindi po, wala na po tayo sa ganang era. Natapos na po yung apostolic era na siyang mga nagpapatunay lang na signs na sila ay kinasihan ng Panginoon na magdala ng Ebanghelyo. Yun, dahil wala pa sila ng Bible. Pero when that which is perfect is come, dumating na po ang Bible sa atin, nawala na po yung mga ganun signs. Okay? So, pinapaalala na yun ni Apostle Paul kay Timothy na what? Stir up the gift of God. Ngayon po mga kapatid, yung po karisma, binigay po sa atin yan, kahit lahat po tayo. Nagbigyan po ng gift. Mula po nung naligtas tayo, binigay na po yan. Hindi nyo pinagsusumikapan yan. Okay? Hindi yan pinagsusumikapan na gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan. Pag naligtas na kayo, binigay na sa inyo. Ano ang ating proof text yan? Sa 1 Corinthians chapter 12 verses 11. Okay? 1 Corinthians chapter 12 verses 11. But all this worketh that one of the self-same Spirit, dividing to every man severally as He will. Okay? Ito pong verse na to, yung naunang verse, naunang verse, for to one is given by the Spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gift of healing, to another working of miracles. Yan po yung mga binigay po ng Panginoon, yung diversity of gifts. And also in Romans chapter 12, verse 1, verse 3, rather. Romans 12 verses 3, Romans chapter 12, verses 3, verse 3, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of gift. So, yun po mga gift na binigay sa atin ng Panginoon, at the time of salvation, kasama na po yun, binigyan na po tayo ng buhay naman ng hanggang, kasabay na po noon, kalakit na po noon, binigyan po niya tayo ng gift. Iba-iba po ang gift na binigay sa atin. Maraming, kahit kung meron dito 20 o 30 teachers, binigyan po sila ng gift of teaching. Yung iba naman po, nabigyan ng gift of preaching, teaching the Word of God. Okay? Now, pag meron kayong gift na ganito, di ba pag meron kang gift, parang mas motivated ka na gamitin yun, pag alam mong meron kang gift. Kasi pag alam mong, ay, takot ako humarap sa tao. Nahihiya ako, timid ako, I feel na inadequate yung mga words na sasabihin ko, mga excuses na So, ibig sabihin yun, wala kang inkling na the Spirit of God is not prompting you to do it. So, that means it's not your gift. Correct? Pero, once you learn na meron kang ganung gift, meron kang magkakaroon ka ngayon ng boldness. Dahil you feel na you can teach the Word of God, you can explain the Word of God, so that gives you confidence. Correct? So, kailangan lang ma-exercise dahil may mga preachers na hindi naman hindi nakapag-aral sa Bible College, etc., etc., walang gaano kaalaman, with regards to formal training, ganon. Marami naman sa atin dito, ganon. Ako po, nag-aral po ako, kami ni Brother Nilo, pero mga 3 semesters lang.
Mga quitters mo kami. Hindi po kami nakatapos. Nung nagkaroon na po kami ng girlfriend, parehas na po kami nag-quit. Anyway, kaya, ayun, it gives us boldness if we know that we have that gift. Okay? So, ngayon, balik tayo sa ating text, no? Hindi pa po tayo mag-is. Ang sinasabi po, For God has not given us the spirit of fear. Minsan lang po nabanggit ito eh. Yung fear po dito is timidity, cowardice, yung pagiging mahihayin, etc. Parang nagka-clam up ka. Pag nakaano ka na sa crowd, parang o kaya meron ng gusto mong patutuhanan, mga grupo, etc. Hindi niya naman tayo binigyan ng fear na maging timid, na maging mahihain, etc. Kasi binigyan ka nga ng gift eh. Pwede mong bigyan ka ng kakayanan, pagkatapos bibigyan ka rin ng fear para subukan mo yung kakayanan mo, para gawin mo yung kakayanan mo. Di ba parang masyadong contrast? Parang far-fetched, hindi dapat mangyari. Yung fear po nun, sinasabi nun, hindi ka dapat maging timid. Okay? Hindi ka dapat nervyoso, etc. Dahil bibigyan ka naman ng Panginoon ng kakabasa natin dito ng salita ng Panginoon, kapapakinig natin sa preaching, palagi nagka-crop up naman yung mga problema ng tao. Di ba? Kaya pag meron tayong mga kahalubilo at may mga problema, etc. At alam niyo yung solusyon, ang solusyon nyo ay ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, huwag tayong maging mahihain masyado. Di ba? Kasi kailangan po nating i-exercise na marireject tayo. Kasi salt tayo eh. We are the salt, we are the light, we reflect the light of God. Ang mundo, ano mga experience ng mundo? Ang experience ng mundo sugat sila sa kasalanan. Sa kanilang kasalanan, may mga sugat sila sa kanilang espiritu na pag inaplayan mo ng alat, lalo hahapdi eh. Diba? And men love darkness. Pag ikaw ay nasa madilim na kwarto, biglang lumiwanag, ang sakit sa mata. Yan ang experience ng mundo eh. So, i-exercise nyo na ma-reject. Mare-reject kayo once na nag-stand up kayo para sa Panginoon. Diba? Kaya lang, pag ganun ang experience natin, hindi ho dapat yun nagiging dahilan para ma-reject na tayo. I-reject natin ang sarili natin to be a spokesperson para sa Panginoon. Tingnan natin ang basic, classic example. Tandaan natin, alalahanin natin si Pedro, si Apostle Peter. Di ba? Noong inaresto ang Panginoon, ayun, meron na naman, inaresto na naman ng Panginoon. Diba? Si Apostle Pablo, inaresto. Ngayon naman, balik tayo. Several years before, ang Panginoon naman ang inaresto. Sumunod si Pedro, afar off. Hindi siya malapit. So, while all the other apostles, nag-scamper na to safety. Kasi inaresto yung leader eh. Baka pakiramdam nila sila aarestuhin din dahil inaresto yung leader. Eto nga si Peter, medyo siyang matatag. Sumunod siya sa Panginoon, pero medyo malayo. Afar off. Okay, pagkatapos, nung nandurot siya, nung ini-interrogate ang Panginoon, may servant girl lumapit. Kailangan kasama mo si Jesus si Kristo. Sinabi yan, hindi ko kilala yun. Dininay mo na. Pagkatapos pumunta na naman sa gate. Meron na namang servant girl doon. Sinabi, hindi. Kasama ka ni Kristo. Nakita kita. Ano sinabi doon? He denied the Lord and made an oath. Alis na naman siya. Lipat na naman siya sa ibang lugar. Ito naman, grupo na naman.
Hindi, ikaw, ano ka, Galilean ka, may punto ka eh. May punto ka ng Galilean eh. Galilean ka, kasama mo si Kristo. And he what? He cursed. Nagmura ka. Denying the Lord. Tapos, saka nag-cock yung crow. Nag-crow yung cock. Tumilaok. So, yun ang mangyayari, mga kapatid, pag ikinahihiya natin ang Panginoon. Diba? Minsan, inaano natin. Bira si Peter, ang dami ng miracles na pagmasdan. Kasama niya ang Panginoon, taon, tapos gaganunin niya pa. Marami sa atin, ganun na sinisisi natin. Pero, kapatid sa atin kaya, hindi kaya nangyayari sa atin yun. Na may mga pagkakataon na pwede sana tayo tumayo, o pwede sana tayo magsalita sa isang pagtitipon, eh hindi natin nagagawa. Hindi kaya lahat tayo guilty. Kaya tayo lahat guilty sa ganitong klaseng kasalanan. Okay? So, ito ngayon, binibigyan tayo ngayon na dapat na maging attitudes natin. Although ito yung sinulat primarily kay Timothy, eh parang tayo na rin na nasa sapatos ni Timothy ngayon. Okay? So hindi po dapat tayo matakot. We should not be timid. We should not be coward regarding our Lord. Okay? Because, sumunod dito, for God has not given us the spirit of fear, yun po, naano na natin, but of power, dunamis. Binigyan niyo tayo ng power. Ano ba? Paano ba niya tayo binigyan ng power and of love and of a sound mind? Kaya na po ba tayo binigyan ng love and of sound mind? Binigyan niya tayo ng power, di po ba sa Acts 1:8? When the Holy Ghost is come upon you, you shall receive power. Nung po tayo naging Kristiyano, nung po tayo naligtas, at dumating ang Panginoong Espiritu sa ating mga buhay, the Holy Spirit, binigyan niya po tayo ng top power. So ano ba power ang ating hahanapin? Okay? And love. Kung mababasa natin yung sa Romans 5:5, for God has given love that is shed abroad in our heart. Sino maayaw ng love? Kasi kung power lang, walang love, eh baka ang hilingin natin, katulad ng mga disipulo niya, na pag merong hindi sumang-ayon sa salita ng Panginoon, paulanan. Mananalangin nga ako, paulanan ko ito ng apoy para matusta. Kaya yung ano natin, yung power natin, may kalakip na pag-ibig. Diba? Hindi pwedeng power lang eh. Kasi baka gamitin natin sa masamang intensyon. Eh, dapat may pagmamahal. And of a sound mind, kaya ba tayo binigyan ng sound mind? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness. Ano yun? Yun po yung binigyan niya po tayo ng sound mind. Ibig sabihin, binigyan niya tayo ng mga characteristics para tama yung mga decision making natin. Di ba? Paano tayo hindi mapagtimpi? Ganyan. Alam na natin na minsan inaabuso na tayo o kaya nilalamangan na tayo. Pero dahil sa Panginoon, pinahayaan natin, hindi tayo confrontational. Diba? Diba ang Espiritu ng Panginoon na bibigay sa atin nun? Na ini-endure natin, inano ka, minura ka, inano ka ng pintuan, etc. At ayaw kang makita, etc. Masasakit na salita. Di ba nakaka-endure tayo sa mga gano'n? Dahil alam naman natin na kung ginawa nila sa Panginoon yun, kung ako ang Panginoon, gagawin nila sa akin, pero kaya gagawin din nila sa akin yung mga ginawa sa Panginoon. Okay, so ang ating nangyayari po ngayon, proxy na lang tayo eh.
Kasi kung nandito ang Panginoon, siya ngayon ang inaalipustahin nila, siyang ginagawa ng masama. Dahil tayo mga proxy na tayo, sa ating ngayon yun. In His behalf. Kaya we suffer in His behalf. Dahil kung nabubuhay siya ngayon, hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa sa kanya, tinatrato, noon sa pagtrato sa kanya noon, sa may nabubuhay pa. Okay? Ayun, kasi mga kapatid, yung power na of a sound mind, ito po yung resources. Kung ako'y gagawa ko sa Panginoon, magkakaroon ako ng ministry, hanggang saan ba yung extension cord ko para magkaroon ako ng power? Ay, isipin mo yun. Marami sa atin dito gusto mag-launch into the deep. Okay? Pero iisipin niya yung sarili niya. May cost. May cost sa pagiging disipulo ng Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon. Hindi ba? Everyone who shall confess before me, I will confess him also before men. Yan naman ang pangako ng ating Panginoon. So, anyone who will acknowledge him, he will also acknowledge. Parang sinasabi, claim, if you claim him, he will claim you. Pag tayo po ay magdi-deny sa kanya, di-deny din niya tayo. Hindi ko ba sinasabi mo sa mga verses sa New Testament, especially sa first 4 books. Okay? Kasi sinabi ng Panginoon yung cost of discipleship na hindi po siya pumunta rito para magdala ng peace. I did not come here to bring peace, but to be a sword. Diba? Sabi, the man shall be against his father. The daughter shall be against his mother. The daughter-in-law shall be against the daughter-in-law. Sa pamilya pa lang, meron ng meron ng division meron ng strife Oh, what else? Doon, pag binasa po natin yun sa Matthew chapter 10. So, finalo up niya pa nga yun Sino man, who will love his mother, who will love his father, who will love his son, or who will love his daughter more than me, is not worthy of me. Bihira. Hindi pa natapos ang Panginoon doon. Sinundan niya pa na he who loves his life shall lose it, but he loses his life for my sake shall find it. Ang tindi ng post nun, mga kapatid. Pero yun ang post ng discipleship Love. If you will love God more than, di ba yun? 10 commandments, dalawa lang yun. You love God with all your might, with all your soul, with all your strength. And if you will love your neighbor as you love yourself, para mo na rin tinupad yung 10 commandments. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang ministry mo depende sa pagmamahal mo Pag minamahal mo yung sarili mo, minamahal mo yung kumbinyente na mawawala sa'yo, minamahal mo yung mga bagay na mawawala sa'yo pag pumunta ka sa ministry, etc., etc., hindi ka pwedeng maging effective. Hindi ka pwedeng maging, hindi ka pwedeng maging effective sa ministry dahil inuunahin mo muna yung mga mahal mo sa buhay Okay? Ulitin ko Ulitin ko. Pag minamahal mo ang mga bagay, yung natin, mas mahal mo yung asawa mo, mas mahal mo yung mga anak mo, mas mahal mo yung sarili mo, kaysa sa akin, sinabi ng Panginoon, you are not worthy of me. Kasi ang una mong gagawin, kung paano ma-please yung mga mahal mo sa buhay. Diba?
Eh, mahal mo sila, mas matimbang sila kaysa Panginoon. Unahin mo ngayon yung, ano nila, mga kalalagayan ng mga mahal mo sa buhay bago ang Panginoon. Mga kapatid, hindi ko ito pinipreach. Actually, itong pinipreach ko sa sarili ko eh. Dahil ako po, mga almost 35, 36 years na ako nakikinig ng preaching. 30 years akong Bible Baptist. Hindi ko pinagsisihan yun. Dahil ang pastor po namin ay very loving. Hindi ko similar yan sa mga experiences ng mga sa inyo, ng mga galing din sa Bible Baptist. Pero marami rin hong mga pastor ng Bible Baptist na magagaling din. Hindi mo lahat gigil. Marami akong natutunan. Ang pastor po namin ay ilang beses na naging presidente ng Bible Baptist Churches of the Philippines. Okay? So, medyo ano tayo, no? Sa pagsasabi ng paglalo sa pulpit, pag-vivify ng associations. Dahil kahit saan ang church ka naman pumunta eh. Hindi naman lahat doon napupulot ang kabutihan eh, na dapat mo lang mapulot. Sa Bible pa lang, magbabasa ka, marami ka nang mapupulot eh. Bakit kailangan pulutin mo sa church? Bakit kailangan mapapakinggan mo lahat at pupulutin mo mabuti? Eh di magsalita ka sa salita ng Panginoon. Bakit kailangan kumain ka kung nakikinig ka lang dito? Ang mahirap po sa atin, katulad din po sa panahon ni Apostol Pablo, akala natin na Christianity, magpakita ka lang, kumanta ka, magbasa ka ng Bible, etc., mga okay ka na sa Panginoon. Spectator sport. Maraming ganun. Mga kapatid, pang-limang church ko na to. Pare-pareha sa sakit. Pare-pareha sa sakit. Saan ka magpunta? Akala spectator sport, papakita ka lang. Magbigay ka lang ng offering. Okay? Kanta ka, paminsan-minsan. Pwede ka pa nga mag-member ng choir. Okay lang, pero routine na lang yun. Akala nila okay na si Panginoon yun. Pero hindi. Sinasabi, those that shall live godly shall suffer persecution. Yun ang sinasabi ni Paul kay Timothy. Okay? Anong sabi dito? But be thou partakers of the affliction of the gospel. Sa verse 8 na po tayo. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but be thou a partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Partaker ka ng affliction. Dahil lahat po ng sumasama para sa Panginoon, sa gospel, ay magkakaroon ng affliction. Those that shall live godly shall suffer persecution eh. Di ba affirmation yun? Evidence. Ebidensya yun. Ebidensya yun na tama ginagawa mo dahil nagsasuffer ka ng persecution. Kaya pag kayo pinipersecute, ay, bakit naman? Mag-question ka pa? Dapat ka pa nga magalak eh. Kasi kasama mo sila, Apostle Paul. Kasama mo yung mga heroes of great faith na dahil sa kanilang pananampalataya ay sa katebang sama sakit. No? Ang natamo. Tingnan nyo rin na dito sa verse 8, kung natin palagpasin ito. Nor of me, his prisoner. Teka, tama ba itong word na ito? Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner. Sino? Prisoner sa Linus. Sa nabasa natin. Sino naging prison sa kanya? Ang Roma ba? Hindi. Kino-consider niya ang naging prison sa kanya ay ang Panginoon. So, ano man ang nangyayari sa kanya, if you are living in the Spirit, alam mo na kahit ano pa ang mangyari sa iyo, ay pinayagan ng Panginoon. Pinayagan ng Panginoon siya may prison eh. So, ibig sabihin, kagustuhan ng Panginoon, pag kagustuhan ng Panginoon, okay lang na mangyari sa atin yun. Ano man dadanasin natin.
O, dahil binigyan niya tayo ng gift. By the way, nalagpasan ko, pag binigyan ka ng gift, ito, matildi ko eh. Pag binigyan ka ng gift, at binigay sa iyo yan, kalakip ng iyong kaligtasan, before the foundation of the world, alam na ng Panginoon kung anong magiging ano ka. Before the foundation of the world, binigyan ka ng kaligtasan. Before the foundation of the world, alam na ng Panginoon ang gift na ibibigay sa iyo. So, ini-expect ng Panginoon na you will do your gift. Obligasyon mong gawin yun. Okay? Obligasyon mong gawin yun. Ngayon, ang question, do we still have the right to exist kung hindi natin gagawin yung obligasyon natin gawin, duty natin gawin before the foundation of the world? Akala nyo ba yung magiging pastor ka, desisyon mo? Desisyon mo ba yun na ikaw magiging Sunday school teacher? Palagay nyo ba meron tayong magiging desisyon dito sa buhay natin na tayo ang nag-isip na gawin? Kasi if we left to ourselves, ang gagawin natin, baliktad. Hindi natin gagawin yun. Because God's Spirit is the one who is prompting us to do it. Diba, wala naman tayong gagawin tama eh. Wala naman tayong gagawin mabuti dahil we are sinful. Ano tayo, yung mind natin polluted, etc., etc. It is only by the grace of God na nakakagawa tayo ng kabutihan. Do you think that what we're doing good in this church, that emanates from our being? Hindi, mga kapatid. Kung tayo may gagawin kabutihan, it's all because of the Spirit of God. Pag meron tayong ginagawang kasamaan, it's because of us. Original yun sa atin. Kasi falling tayo eh. Depraved. Pag depraved ka ba, may magagawa kang mabuti? So, kung yan ay binigay na gift sa atin, we must fulfill it. We must not be ashamed. Kaya nga 3 beses eh. 3 beses sinabi nyo. 8, 12, and 16. Pagpatuloy po natin. Who hath saved us, verse 9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Pero mo yung purpose natin before the world began, binigay na. Hindi po naisip, hindi po yung purpose natin, ngayon lang natin naisip na gagawin natin. Before the world began, inisip na ng Panginoon na magiging pastor si ganito, magiging song leader si ganito, magiging teacher sa bata si ganito, etc., etc. Magiging musician si ganito. Lahat yan naisip na ng Panginoon. Ganun siya ka-wise. Okay? O ngayon, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to life through the gospel. Yan po eh, mula lang nang dumating sa atin ng Panginoon, na-reveal lang sa atin yan. So, ang bigat po nung sinabi rito. Mabigat po yan. So, ibig ko lang sabihin na dahil nga sa na-purpose na ng Panginoon na ating gagawin, before the world began, eh pag hindi po natin ginagawa ang will ng Panginoon sa ating buhay, eh ano pa ang ano natin dito? Ano pa ang function natin dito? Kasunod na question. Kung hindi ng Panginoon na meron tayong gagawin para sa Kanya, at hindi natin ginagawa, we might as well leave this earth. Diba? Mag-depart na rin tayo kasi tulad ni Paul. Tapos na yung kanyang ministry, kaya minabuti pa na kunin na siya ng Panginoon. Yun po ang implication nun eh. Yun po ang implication nun na lahat tayo po ay mayroong duty. At huwag po tayo not to be ashamed. Okay? Verse number 12. For the which cause I also suffer these things. O, meron na naman pong pasakit. O. Nevertheless, I am not ashamed. For I know whom I have believed.
I know whom. Ano ba to? Theology ba yung malalaman niya? Ang malalaman niya po rito dahil he is in fellowship with our Lord. Person po yung I know whom I have believed. That speaks of a person. Kaya po tayo mayroong boldness, kaya po tayo meron tayong conviction, kasi alam natin kung sino yung pinaniniwalaan natin. Ang mahirap, pag wala kang conviction. Wala kang conviction na nasa tama kang church. Wala kang conviction na yung tinuturo dito ay dapat nating sundin. Wala kang conviction na you can name it. Wala kang conviction na dapat nandito ka pag linggo. Lahat ng types ng mga services. Eh kung wala kang conviction, kahit na anong pilit pa sabihin sa iyo na, kapatid, matig ka naman ng Sunday naman, sa Lord's Day. Diba? Matig ka naman, please. Kukunti na lang kami, kalahati na lang umatin. Lord's Day pa naman yung hapon. Diba? Hindi lang naman umaga eh, kahit naman nakapagbigay ka na ng offering. Eh wala ka naman conviction. Aatin ka ba? Wala namang conviction. Kung wala kang conviction na mag-offering, hindi, Old Testament pa yan. New Testament na tayo. Hindi naman tinuro yan sa New Testament. Diba? Yung liglig bibigay sa'yo, pangit na yan. Motivation yan dahil alam mo, i-multiply yung pagbibigay mo. Kaya ka nagbibigay. Hindi pagbibigay dahil sa pag-ibig yan. Kung hindi, gusto mo lang madoble yung ibibigay sa'yo. Pangit ang conviction. Ginagawa mo ngayon ng ano? Nilalaro mo ngayon yung salita ng Panginoon. Okay, so maraming bagay mga kapatid, na pag hindi mo conviction, hindi mo gagawin. Diba? So if you wala kang backbone, pag wala kang conviction, kaya madali kang ma-offend. Hindi ka lang mabati. O nakasimahot lang sa'yo nung kinausap ka. O si pastor, hindi ka, mayroon ka sasabihin, biglang umalis. Yung emergency, ayaw mo na. Yung maraming bagay pag wala kang conviction, mapakadali parang aso. Pag naapakan mo yung luntot, ano na, alis na. Napakan lang yung kalyo. Napakan lang yung kalyo mo, ayaw na. Okay. So mga kapatid, importante mo yan. Ito, ang mga mananampalataya ko noong mga unang panahon, biblical times, nabubuhay sila dahil sa kanilang conviction. Because without conviction, you will fall for anything. Maniniwala ba kayo na meron kaming kasamahan sa church dati? 20 years na, mahigit na 20 years na. May nakausap lang mga Mormon na magigiliw, lumipat. 20 years na, matin. Bakit kapatid? Ba't ka lumipat? Kasi mas magigiliw sila eh. Friendly, etc. Inamok siya, inamok. Wala sa conviction, walang truth na natutunan. Kaya kalungkot-lungkot ko, meron tayong matagal ng member dito. Pakitaan lang ng kabutihan, pakabigyan lang ng grocery, tsaka bigas. Lipat na ron. Okay? Napaka-rich po nitong chapter na to. Okay, for the which nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Ano po itong against that day? Ano po yung kinumit niya na susuklian ng Panginoon against that day? You will find it in chapter 4, verses 8. Na sinasabi po, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, shall give me at the last day,
And not to me only, but all of them also that love His appearing shall give me at that day. Parehas po may at that day yan. Ibig sabihin po, isa lang po yung araw na tinutukoy dito, at ang tinutukoy po dito ay ang Bema Judgment. Na kung lahat po tayo ay magbibigay sulit sa Panginoon, lahat po ng ating nagawa ay i-reward. Magbibigyan ng reward. So pag mga kapatid, kung tayo po ibibigyan ng reward, hindi mo ba napakasarap na isipin yun na ano man pasakit na nararamdaman natin dito, meron tayong may ibibigay sa ating reward na ibabalik din natin sa Panginoon. Ang mahirap, pag on that day, ashamed tayo. Meron din kasi magiging ashamed eh. Tapos there will be crying. At sinabi rin, and God shall wipe away their tears. May nagsabi, merong pagkahaba-haba pa nyo. Tapos para papahiran yung kanilang buwan. Kasi, ginawang no? They wipe away their tears. Anong pinang-wipe mo? Kundi, panyo. Kaya ang Panginoon, nagkaroon ng panyo. Sa langit. Minsan talaga, pag pakinig ka ng message, gagano'n mo na lang. Wisely. Shall wipe away their tears. Buti, hindi wipes. Kung ano wipes. Pinagbaba. Ano yung mga nyo? Ang hirap pong talaga. Minsan, 8 points to nasa sa point number 2 pa lang tayo Tapos mga kapatid, ano naman ang may expect natin sa Panginoon? Minsan, ashamed tayo. Ano naman kaya ma-expect natin sa Panginoon? Bakit hindi natin basahin ang Hebrews, Book of Hebrews, that wonderful epistle to the Hebrews. Chapter 2, verses 10. For it became Him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. For it became Him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory. For both He that sanctified, and for He that sanctified, yan na po ang Panginoon, He that sanctified, and they who are sanctified, tayo po yun, tayo po sinactified, are all of one. So verse 11, for which cause He is not ashamed to call them brethren. Sabi ko, bihiray, hindi po nahiya ang Panginoon, ating po Panginoon Jesus. Natawagin tayo mga kapatid. Kasi siya po ang firstborn. Ano ibig sabihin ng firstborn? Paanay. So, ang Panginoon Jesus, ikuya natin. Hindi siya nahihiya, tawagin tayong kapatid. Biro mo, Diyos, siya may lalang ng lahat. Lahat na nakikita natin. Lahat ng puno, lahat ng hayop, tubig, bato, virus. Siya lahat nilalang, bakterya, isda, lahat po nang nalalang, siya po may pero siya po anak ng Diyos, tapos hindi po siya nahihiya. Tawagin tayong brethren. Hindi ba maganda, hindi ba to? Para hindi natin siya ikahiya. Ang Diyos nga ang Panginoong Jesus nga hindi nahihiya. Matawagin tayo mga kapatid. Tanong lang natin. Ako kaya, yung mga nagawa ko kaya, hindi kaya nagpapabagsak sa reputasyon, sa karakter ng Panginoon.
Kasi hindi siya nahihiya eh. Sa atin eh. Tayo kaya, meron kaya tayong ginagawa na kahiya-hiya sa Panginoon. Na magpapabagsak ng kanyang reputasyon, ng kanyang glory. No? Kasi by association to eh. Kung ikaw Kristiyano, associated ka sa Panginoon, tapos gagawa ka ng kapalpakan, nahihintay ka pa sa dyaryo, etc. etc. May ginawa akong kasalanan na hindi dapat, should not be named among saints. Diba kaya-haya? Suggestion lang yun. Diba? Isa may gagawin tayong kahiya-haya. Tapos, instead na makapagbigay ng luwalhati, makapagbigay ng glory sa pangalan ng Panginoon, aanohin ka pa, kung sino may nakakita, di ba, ka-question ka pa. Di ba Kristiyano ka? Kaya tayo tinawag na Kristiyano eh. Di ba? Palagay ba eh? And they were called first Christians at Antioch. Palagay ba ano mga ginagawa nila? Sino ba nagbansag? They were called first Christians. Sino ba nagbansag ng mga Kristiyano kayo ngayon? Di ba mga kaaway? Di ba? Oh. Di naman magbabansag sa iyo, kaaway. Kristiyano ka! No? Kasi parang silang minumura eh. Kristiyano ka! Ha? Parang na silang minumura doon. Parang despite sa kanila yun, parang masama. Bakit? Kasi may ginagawa sila para kay Kristo. And they went forth from house to house breaking bread. Ano ba ibig sabihin ng breaking bread? Pagkain lang ba? Tinapay? Pita bread? They are breaking the word of God house to house. Yung po ang karakteristik nun. Daily. Kaya ang bilis na paglago. Daily. Ang salita ng Panginoon, daily sila nagbi-minister. Eh dito magbi-minister tayo once a month. Kaya i-expectin natin. Diba? Once a month, sa mga basketballan. Doon, nahito na. Kakaroon dito ng evangelistic meeting. Evangelistic sermon yung sasabihin ni Pastor. Atin, 6, 7. Mga save pa. So, paano yun? Evangelistic yung kanyang appeal. Ang makikinig, mga save na. Di ba nakakalito? Ang message mo para sa mga tupa eh. O para sa mga kambing eh. Tapos puro tupa yung makikinig. Yun ang sad reality mga kapatid. Not unless na bumalik tayo sa mga gigiliwang gawin ng mga Kristiyano noong unang panahon, ng ating yung mga karakteristik nila, hanggang hindi natin magiging karakteristik ngayon, wala. Nag-aantay na lang tayo ng rapture. Panginoon, bumating ka na. Kasi kahit next year ka dumating, parehas din naman ang buhay. Walang progression. Diba? Kahit naman kailan ka, 5 years from now, siguro ganito pa rin yung ginagawa ko eh. Gusto kong i-please yung sarili ko. So, gusto kong i-advance yung sarili ko. Gusto kong lumago ang negosyo ko. Diba? Yes. Iniisip ko na sa sarili ko yun eh. Parang kasi pag negosyante ka, at meron kang puhunan, ang daling makapag-isip ng negosyo.
So, pag may pera ka, negosyante ang isipan mo, ayaw mo ilagay ang pera mo sa bangko. Dahil 2% lang ang interest isang taon. May tax pa. So, pag-isip ka ng ibang negosyo. Pag nag-isip ka ng ibang negosyo, laman ng isip mo palagi yun, paano mo mapapalago. Wala na, basta't nagtatype naman ako eh. Okay na yun sa tingin ko. Mga kapatid, iba yung paningin ng Panginoon sa paningin natin. Hindi po, wala pong tatlong will ang Panginoon. Yung may verse sa Bible na that which is perfect and acceptable will. Ay, ang ginagawa ko hindi perfect. Ang ginagawa ko hindi ganito. Acceptable na lang. Kasi ang acceptable, 75%. Masabi. Acceptable eh. Diba, mentality ng mga palakol na grade. Acceptable na ako, masaya na ako. So, mga kapatid, wala po ang tatlong will sa Panginoon. Isa lang po ang will niya. That which is perfect. Acceptable na rin. Kaya yung mga ginagawa natin, isipin natin, huwag natin gawing huwag natin gawing gauge yung katabi natin. So, huwag natin gawing gauge yung katabi natin, ano yung ginagawa ng katabi natin. Ganito lang yung ginagawa niya eh. O, ginagawa ng mga karamihan eh. Kung may oportunidad, sige. Hindi mo ginawang ministry, paano natin may exercise yung gift? Paano tayo magiging strong? Kailangan mag-exercise natin yung, magkaroon tayo ng exercise to be strong. Kahit ka ng kaya, wala kang exercise. So, magiging, bonding. Kaya exercise natin yung gift. Stir up the gift. Diba? Ang sinasabi nga sa atin ano ba yun? Yung parang gumawa ka, ano ba yung term? Ano yung verse? Pwede ba ako tulungan? You compare, hindi, yung wants another's gift. Di ba? Yung parang sinususugan mo yung isa na gumawa ng ganito para sa Panginoon. Kapatid, sana, huwag tayong maging katulad. Huwag tayong maging katulad. Punta kayo sa 1 Timothy ulit. Huwag tayo maging katulad ni Hermogenes at si Phygelus sa verse 15. Kung nakaramdam sila ng persecution, nakalamang pinaghuhuli mga Kristiyano, in Asia be turned away. This thou knowest that all they which are in Asia be turned away from me, of whom are Phygelus and Hermogenes. Nakakahiya. Hindi mo hanggang ngayon, binabasa yung pangalan nila, kahihiyan yun. The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain. Sa verse 16, house of Onesiphorus, hindi siya nahiya sa kanyang pagkakatalikala. Ngayon, tayo, pag binasa mo ito, itong bandang huli, parang iniisip mo,
Dalawang grupo. May isang grupo na nahihiya. Meron isang grupo naman na bold, hindi nahihiya. Kanina natin gustong mapabilang. Gusto ba natin mapabilang katulad ng mga nabuhay sa great men of faith, men and women of faith sa Hebrews chapter 11? Pero ba gusto natin maging associated tayo o doon tayo sa mga losers na bahagang buntot? Pag nakaramdam ng persecution, nakaramdam ng hirap, bumabaliktad. Diba? Kasi pag courageous ka, makakawaan mo yung katabi mo eh. Parang sa gera. Sugod mga kapatid, pag may nagsabi yan, susugod sila. I'm reminded of a story in China, during the Boxer Rebellion. There were Chinese soldiers, and communism was at its worst, and they surround every seminary in China. And during that rebellion, there's one story that said that there's a mission house. What they did was they surrounded the mission house and all the exits. Okay? They took out a cross, a big cross, and put it into the main gate, in front of the main gate, and they opened the gate, and that's the only way to get out of that building. And they told them, okay, we will set you free if you will trample on the cross. Dapat apakan niyo yung cross. Makakaligtas kayo. Yun ang yun ang paraan lang ng kaligtasan nila. You trample on the cross. Eh, mayroong naunang 7. 7. Nag-cross. Doon, dumaan sa krus. Doon sila para lang hindi sila pagbabarilin. Tapos yung pang-8, batang babae. Ang ginawa niya, hindi siya nag-trample. Lumuhod siya at nanalangin. Masarang bigyan siya ng courage ng Panginoon. Ayun, pagtayo niya, binalin siya. Matapos siyang barilin, may natitira po ng 92 na hindi pa lumalabas. Nung nakita yung pangyayari, mga kapatid, naglabasan sila, lahat sila nanalangin doon. Hindi sila umapak sa krus. Lahat sila pinagpapatay. Nung natirang 92. So, yung ispark lang ng isang tao. Isang courage lang ng isang tao will spark others to do the same. Ano yan eh? Nakakahawa. Kaya meron kayong mga kaibigan dito, palagi na lang reklamo na narinig mo, palagi na lang mga hindi niya gusto na papakinggan mo, huwag mo na pakinggan yun. Mag-disassociate ka na sa kanya. Dahil sinabi rin naman ng Panginoon yun eh. Diba? Sa isa sa mga epistles, there's a great house. At nandoon, meron tong ruler of the house. Despot. Despotes in Greek. No? Ruler of the house. At doon, hinihiwalay niya yung mga useful. Hinihiwalay niya yung mga golden wares, yung mga silver wares, yung kagamit-gamit para sa kanya. At sa isang malaking bahay, meron din mga earthenwares. Kumbaga, yung mga ginagamit na mga kagamit-gamit, mga plato, kutsara, etc., yung palagi magkakasama. Doon kumakain ang mga guest at saka yung ruler ng house, di ko ba? Na bakit kumakain? Di ba, Gor? Magkakatabi yun eh. Di ba? So,
Pagkatapos, yung paglalagyan mo, doon, mahilig sila sa mga earthen vessels. Meron din mga earthen vessels na doon mo nilalagay yung tira. Tirang pagkain para sa mga aso, pusa, etc. Di ba? Yun naman, magkakasama naman sa isang lugar na hindi mo pinapakita. Di ba nakatago? Kasi bakit tingnan tinatago Ganon mga kapatid, hinihalin tulad tayo sa ganon. Hindi pwede magsama yung kinakainin mong mga kubiertos doon sa mga kinakainin ng mga ipis, daga, etc. Itatapon na. Ano na yun mga kapatid? Wala rin sa text na dapat mong sabihin. Pero ganun yun. Para magkahawa-hawaan tayo, dumikit tayo sa mga bold. Sa mga malalakas sa loob. Nung makapagbigay sa atin ng inspirasyon. Huwag tayo doon sa palagi nang ihina ang loob. Ay, hirap lang ang Kristyano. Mga ganon, maraming hinto. Kaya maglalapit tayo kay Brother Church. Right? Lumapit tayo sa Panginoon, saliksikin natin ang kanyang salita. Learn of me, sabi ng Panginoon. For my yoke is easy. Kinanta pa nga yan Hindi mo nabibigatan ka na. Bibigatan ka na, pero pupunta ka pa kasama niya, parang bibigyan ka naman ng panibagong pabigat. Pabigat na naman panibago Nabibigatan ka na sa buhay. Pag lumapit ka sa Panginoon, bibigyan ka na naman ng ibang pabatok. So, another pabigat na naman yun. Learn of me, for my yoke is easy, and my burden is light. Hanggat hindi po natin na talaga ang karakter ng Panginoon, yung mga pasakit na ginawa sa atin, hindi natin dapat nating gayahin sa Panginoon. Kaya magiging regular lang tayong mananampalataya. Yung sinasabing regular, baka mananampalataya. Kasi yun ang karakteristik ng mga so-called na mananampalataya Madaling ma-offend, madaling panghinaan loob. Pag in danger sa magbigay ng testimony, ayaw. Ashamed palagi. If we will live a life of that kind, being shameful, being ashamed always, baka wala sa atin po. Kasi sinabi, if you will be ashamed of me, I will also be ashamed of you in the presence of my Father. Pero mga kapatid, yun po mga sinasabi sa mga unbelievers na. Dahil wala akong tunay na mananampalataya, at constantly, way of life, hindi po ang Panginoon, hindi ay ashamed sa kanyang salita. Kaya wag po tayo mag-ano na makatayo yun. Sa mga unbelievers ng puno. Okay, with that, sana mga kapatid, isipin na lang natin kung paano before the world began, binigyan na po tayo na tayo po ay nasa isip na ng Panginoon. Binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Naisulat na po ang ating mga pangalan sa Lamb's Book of Life, etc. etc. Wala na pong masamang mangyayari sa atin, kamatayan na lang. Sinatay natin. After that, ano pa? Wala na. Yung bang 70 years mo, 60 years mo, mahirap ang buhay dito, makukumpara mo ba yan sa 1 milyon, 1 bilyong taon? Pag nakatira na ba tayo sa langit ng 1 bilyong taon, ilan pa ba matitira taon na nandun tayo sa langit? Isang bilyong taon, ha? O kaya 1 Google. That is the biggest number known to man. 1 Google. That is 1
preceded by 100 zeros. Pag naabot na natin yung isang gugol na taon, ilang taon pa ititira natin sa langit? Isang gugol ulit? May katapusan ba ang everlasting? That's it. Lahat ng pasakit na mararamdaman natin dito, lahat ng sakripisyong gagawin natin sa Panginoon is just for a moment. With that, let's pray. In closing, our Lord Heavenly Father, we just thank Thee for the truth that we have learned this afternoon. May you just etch them in our hearts and minds. We know, Lord, that Thy words are truth, and we should live by it, for by it we are sanctified and ready to be of use of Thee. So, Father, we just ask Thee to forgive us from our failures, from the things that we should be doing and we are not doing in our lives. Lord, forgive us. Forgive us from our attitudes, or for not giving Thee first in our lives. Forgive for not making our Lord Jesus, His words into our lives. Lord, help us not to be ashamed of Thy word. Wherever we are, Father, we ask Thee that Thou just give us wisdom so that we can proclaim Thy word, whether they be ordinary citizens or high or anyone, Lord, that we come across with. Help us, Lord, not to be ashamed of Thy word. For all this we ask and pray in Jesus' name. Amen. We are dismissed. Kailangan mo lahat practice po ang choir. Kasi